Alas 5 just na, 1 Western Visayas na. Alas 5 just na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan, subong nga Martes, Christmas rush. Amatamat na nga mabatyagan, masobra isa ka semana antes ang Pasko. Hugot nga seguridad sa mga pantalan, terminal kag mga matawo nga lugar sa Western Visayas, ginapatuman na. 28 ka kilos ang karne sang baboy nga wala sang meat inspection certificate, ginkumpiskar sa Mandurriao. Lalaki pilason matapos ginbuno sa gwas ang isa ka ilimnan sa Bacolod City. Suspect, arestado. 7 ka balay sa estansya Iloilo na sunog. Palyado nga linya sang kuryente na tumod rason. Kag mga simbahan sa Iloilo City kag Bacolod City, gindagsa sang sumilimba sa una nga adlaw sang Misa de Aguinaldo. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, malantaw makita sa live streaming sa YouTube channel sa GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Sa nagapanguna nga balita, seguridad sa mga matawo nga lugar, lakip na ang mga terminal, pantalan kag mga pangpubliko nga lugar, hugot nga ginabantayan sa otoridad. Mas mabugat nga trapiko samtang naghilapit ang Pasko, ginapaabot sa mga motorista. Si John Sala nakatutok. Siyam kaadlaw na lang, Pasko na. Apang mabatsyaga na ang Christmas feel sa mga pampubliko nga lugar sa syudad sang Iloilo. Matalupangdan nga mas nagadamo pa ang mga nagakadto sa mga matawo nga lugar agud magpaliwaliwa kag mag-shopping. Pati sa mga bus terminal kag pantalan sa syudad, nagasugod naman ang pagdamo sa mga pasahero nga mapauli sa ilang mga lugar. Agud masiguro ang kaninong kag katawhay ginpahugot pa sang Police Regional Office 6 ang seguridad sa sini nga mga lugar. Nagpaanumdum ang kapulisan sa seguridad sa tagsa ka mga pamalay ilabi na nga madamo ang ginalauman nga mga bakasyon o kun magapadulong sa iban nga lugar. So antes kita maghalin sa tagsa-tagsa naton ka mga puluyan, i-ensure naton nga nakalak ang aton nga tagsa ka mga panimalay, ang peltahan, even ang mga bintana, no? Safety reminders man no sa aton nga mga kauturan. Ang kung disabala ang mag-post dayon kita kung diin kita na nagakadto. So ini siya pwede man nga makahatag opportunity, makahatag sa mga mayara bala sang plano nga magahimo naman niya sang krimen. Sa mga mayor nga dalanon sa syudad sang Iloilo mabatyaga naman ang Christmas rush. Nagapugok ang trapiko hindi ilang kun rush hour kundi halos bugos nga adlaw. Ang taxi driver nga si Manong Wilfredo halos katunga gid kuno sang iyakita ang nabuhin sugod sini nga bulan sang Disyembre bangod sa magutok nga dalanon. Medyo ina man Inaang kami kay isa lang magbalik kami diyon. Magbalik kami isa lang tapos dugay dugay naman kami pasahero. Ginapaabot naman ni Manong Ruben nga samtang nagahilapit ang December 24 kag 25, mas magalala pa ang trapiko sa syudad. Amo ni siguro nga tiyempo medyo matamat na nilala pero pag laps na sang 24 medyo makalma na sa pag lampas naman Christmas mga 27 na mo naman na pag pugok. Ang Iloilo City TTMO ginatutukan naman ang mga choke points sa dalanon. Abiso sang PRO6 sa mga motorista, magbalon sang doble nga pasensya gud mapaiway ang problema sa trapiko. Observe naton ang traffic rules, no? Ang pasensya naton kunyara kita sa dalanon sa subong kay masyado ang traffic so aton gid ini siya nga paghahabaan. Magluwas sa kapulisan may gin-deployman nga mga force multipliers agud magbulig sa otoridad. Upod kay Cirilo Rintuque, John Sala. 1 Western Visayas. 90 ka kilos ang hot meat na kumpiskar sa mga balaligyaan sa Iloilo City halin sa bulan sang Nobyembre. Monitoring sang ginabaligya nga karne mas ginapasangkad sang Iloilo City LEEO subong nga holiday season. Si Kim Salinas nakatutok. Ginbubuan sang kemikal kag ginlubong ang masobra 28 ka kilo nga illegal meat o hot meat. Matapos ini nakumpiskar sa isa ka balaligyaan sa Barangay Airport Mandurriao, Iloilo kahapon. Ang nakumpiskar nga karne, ang ginapahayag wala nag-agi sa slaughterhouse.
Depensa sang tagiya sa Local Economic Enterprise Office, ipaapa sa lang kuntani ang meat inspection certificate. Apang hugot ini nga ginadumilian. Ang tanan nga mga meat nga wala gaagi sa slaughterhouse, ginatawag nato na siya nga hot meat. May mga notice of violation kita pag check nato ng business permit and kung makita nato may illegalities pag siya ipasara gid siya. Humali Nobyembre, tubtob subong, naglabot na sa 90 ka kilos ang hot meat ang nakumpiskar sang LEO. Sa pagtaas ang demand sang baboy kag meat products sa mga holiday season, mas hugton pa sang LEO ang monitoring sa mga balaligyan sang baboy. Adlaw-adlaw ang inspeksyon sang LEO. Si Cecil sang Barangay Balabago Haro, masami nagabakal sang karne sa talipapa malapit sa Ilabalay. Apang ginasekyar gid sini ang ginabakal nga karne. Ang ginabaklan ko na nga malapit sa amon, kilala ko man. Kung hindi safe ang meat mo, makasakit kayo mga pamilya. Pag hindi ka na sure kung hindi mo kilala ang gazelle. Suno sa LEO, masiguro nga baklan sang karne ang yara sa mga pampubliko nga merkado bangod sa mas istrikto nga pagsulundan. Ang ini nga karne sang baboy sa Lapas Public Market ang may tatak nga nag-agi ini sa slaughterhouse. May meat inspection certificate man ang mga vendors. Kung di legal mo ligya, di ka man di kasulod. Sa pagtap lang arangan na ito nila. Sigurado mo naman kag sa mga customer naman para safe man. Kami mangyapon balikan in kaso kung magka-problema. Upod Kirumel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay mangin kaupunta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga kapuso, madamo gid nga salamat 5 pilason sa pagpangbuno sa Banwa sa Murcia. Sa Bacolod City naman, lalaki pilason sang ginbuno sa gwa sa isa ka balay ilimnan. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa sining video, makita nga nagahigdang lalaki nga wala sang pangibabaw nga panapton. Dugo ng guya kag kasubong nga nagapangayo sang bulig. Makita man niya ginatabangan inisa na kaitom nga lalaki nga nagahilibion. Kuha ang video sa gwa sa isang bar sa Barangay 1, Bacolod City. Ang dugo niya lalaki amo si alias Mike, 25 anyos, isa nga call center agent. Ang nagtabang sa iya sa video among iabyan. Sa investigasyon sa kapulisan, ginbuno si alias Mike ni alias Rolf, 22 anyos sa Barangay Villamonte. Nakagom ini sang pila sa baba kag likod. Ginsulong sang suspect ang biktima matapos sa nugid ang iya magulang nga nakaaway isang biktima sa sulod sang bar. May magulang ini nga amugid ang una nga nagka-trouble. Nagpuli siya kag nanugid siguro sa iyang manghod. Ti magbalo siguro kay base ang ambal dito daw na dihado ang iyang magulang. Gilayon niya na resong suspect. Sa interview sa news team, aminado ini nga nagbalo siya bangod sa natabo sa iya utod. Naginsugira niya ako nga nakastiguan na sa sa ilimnan. Tapos golpe lang ang natula lang ako sa akong emosyon mo na nadala lang ako. Napasakaan ni isang reklamo nga frustrated murder. Kapangayo mo ko pasensya nga nabuno ko sa pero hindi o man bimabaso lang ako kagalingon kay tungod magulang ko man mo. Wala pa sa pahayag ang himata sa biktima. Padayon pa inig ang ginabulong sa ospital. Gipadulungan sa news team ang tagdumalahan sang bar kung sa di natabong insidente apang wala sang nagatubang sa amon. Sa Barangay Iglawaan, Murcia, pilason ng 4 ka mga persona sang ginpangbuno sa suspect nga si alias Rod, 38 anyos. Sunod sa pulisan, kinsaway isang 4 ka biktima suspect kaong taton ang pagparevolusyon sa motorsiklo. Diri na natabo ang pagbinaisay tubtob nagluntad ang pagpangbuno sa suspect gamit ang bulang sang manok. Ginsaway ni sang taga didto ang aton nga suspect nga gapa revolusyon basing nga motor ti gabi na medyo gahot nagagabot sa punto nga may linalisay heated altercation kag nagtinapungulay. Esabli ng kondisyon sa 4 ka biktima, nakaaguman sa mga pilas ng suspect nga ginbasagaan sang reklamo nga frustrated homicide. Upod, Kirill Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, 7 ka balay sa istansya Iloilo na sunog. Palyado nga koneksyon sang kuryente ginatudlo rason. Bureau of Fire Protection nagapahanumdom sa publiko sa paglikaw sa sunog subong nga holiday season. Si John Sala nakatutok.
Natublag ang mga residente sa barangay Bayuyan, Estancia, Iloilo pasado alas 3 kay nasang kagahon matapos ginlamot sang kalayo ang 7 ka mga balay. Sa North Estancia, BFP human sa light material sa mga balay ang ginapanag-iyahan sa mga pamilya Bandoho, Mahinay kag Pilyoselyo. Ginalantaw nga electrical in nature ang ginhalianan sang sunog. Napilasan ang isa sa mga nasurugan niya ginkilala kay Wilma Bandoho matapos niya ginapasunoy na ulihi inigwa sa iya balay. Nakaago minis ang second degree burn sa natuong aputkon. So sir, pero may nasabi sir, ang kiling na nga gasanggi-sanggi, di natulugan man, dusugpon sila sa balay. Base sa amon sir, what may transformer dampe sir. Padayon pang investigasyon sang BFP Estancia sa ginhalinan sang kalayo. Naglapot naman sa masobra 100,000 pesos ang danyos nga gintuga sini. Ini nga mga insidente ang luyag nga malikawan sang Bureau of Fire Protection. Butang ang Iloilo City Fire Station, activated na ang red alert status. Before maghalin sa Panimalay, situit tagid nga naka-switch off ang aton nga kurente, or kung may nabilin ginmantangan niluto, dapat i-make sure tani nga naka-switch off man ang aton nga stove, or kung may gagamit ginmanta uling or kahoy, isituit naman nga wala na may remaining nga embers or baga. Nakahanda naman ang mga gamit sang BFP Iloilo City, lakip na ang ilang mga fire truck na mag-responder sa tion sang sunog. Nakandak ni sang rekorida sa mga barangay, especially sa mga thickly populated or dindamo mga Panimalay, tapos gambal sa mga reminders in relation sa Oplan Iwas Paputok. Wala sang kuryente sa sulod sang balay ni Nanay Erlinda, apang nagaluto ini gamit ang uling sa likod ka porsyon sang iya balay. Human sa light materials ang balay sini, gani antes pa ini maghalin. Ginasiguro gid kuno nga napatay sini ang kalayo. Antes ko maglakat, ginapatay ko na ang kalayo. Amo na, 5 Diyos ko, ano na lang tanis. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas. Mga sumilimba nagdagsa sa mga simbahan sa Iloilo, Bacolod City sa unang nga adlaw sa Misa de Aguinaldo. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Ini ang liwat na batian sa mga simbahan kadungan sa pagsugod sang Misa de Aguinaldo subong nga adlaw. Ang ambahanon ang ginatawag nga Misa Pastoril o kunang Latin traditional musical setting. Napuno ang sulod kagwa sang Haro Cathedral sa alas 4 nga kagahon nga misa. Tuig-tuig, espesyal para kay Wilve ang Disyembre 16, bangod daga sa ulog manini sang iya kaadlawan. Kapasalamat lang ta sang another 1 year sa aton life. Even though damo struggles, nakaya taman. Tradisyon man ni Glorimel ang pagtambong sa misa, bangod daga pati ini nga sabton sa Ginoo ang iya pangamuyo kon makumpleto ang siyam kaadlaw. Makompleto lang pamilya, mayo nga lawas. Pero sunod sa simbahan, apisar wala sa malain nga may ginapanghayo, mas importante ang pagsunod sa plano sang Ginoo, ilabi na kung hindi galayon masabat ang pangamuyo. Hindi pala kabahin sa aton kabuhi ang pagbulat. Kung magtanong ka bilang mangunguma, ginahulat mo nga mangin ripe or maghinog ang mga patubas. Ang nanay, ginahulat ang pag-abot kag pagtubo sang kabataan. Extra income naman para sa mga street vendors sa Guasang Haro Metropolitan Cathedral ang siyam kaadlaw nga Misa de Aguinaldo. Hindi kumpleto ang Pasko pag walang puto-bongbong. Maka-afford na siya sa mga gastusin. Sa San Sebastian Cathedral sa Bacolod City, hugot nga nagapangumuyo ang mga sumilimba sa Misa de Aguinaldo. Ang ini nga mga sumilimba, luyag nga makompleto ang siyam kaadlaw nga pagtambong sang Misa de Aguinaldo. Para magpasalamat sa Ginoo, tag-ingatan sa aton sa dadlaw nga tanan bla. Hindi man sa physical pero ara sa aton da spiritual bla nga mabatyagan sa aton lawas nga daw nagmagaan kag sa tanan nga problema maduga kadula. Ako na perfect na mo dako ang bulig sang simbang gabi. Pure Catholic kami, halin sa mga parents ko, sa mga kabataan ko, sa amon nga family. Perfect ko. Magluwas sa 3:30 a.m., may 5 a.m. pa nga Misa de Aguinaldo agon maakomodar ang wala nakahingabot sa una nga misa. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga puso, sa Negros Occidental, ginbawian sang kabuhi ang isa ka 14 anyos na lalaki
Matapos ginbuno sang iya kaugalingon ni Tiyo nga si Eldis Ray, 34 anyos, sa Barangay 2, San Carlos City. Sunod sa kapulisan, may nag-report nga may natabo nga pagpangbuno sa lugar. Sang nagresponde ang kapulisan na sapuan nga wala na sang kabuhi ang biktima kag may mga pilas sang pagkabuno. Sa pareho man yung barangay na sapuan nga wala sang kabuhi ang ginatudlo suspect matapos ginsunog sini ang ila balay. Wala pa natumod ang motibo sa insidente. Ay sinamlos pa niya sang aton nga suspitsado, and eventually nasunog nasunog ang balay niya, and then ang aton investigation na to nag-commit man sang nag-end sang kabuhi ini nga aton nga suspitsado. Mga kapuso, 7 ka tribo nga magapasakop sa Dinagyang Festival 2026 Tribes Competition nagpasundayag sa Pamukaw. Mga tribo nagpasalig sang mas manami nga performances. Ini ang gitutukan ni Kim Salinas. Ini nga mga mapagsik, kag puno sang ekspresyon ng mga performances, ang ginpasundayag sang 7 ka mga tribo sa Tribes Competition ang naglingaw sa mga tumalanaw sa Pamukaw. Ang Pamukaw, ang tuigan niya aktibidad antes ang Dinagyang Festival sa Enero sa masunod na tuig. All-out support ang amay nga si Renan sa iya bata nga dancer sang tribo Panay. Kay Tiwarriors mo kusong nam, kaya kasakot akong bata daw. 8 na katuig nga dancer kag subong tribe leader si Eiro. Paagi sa Pamukaw, mas naganahan ini sa pagpakita sang ila abilidad. Mo maningamon nga talent kag pasyon. No, every year alos tanan mga tribo excited kita nan. Mostly kami gabase man kami sa mga past na mga performance kung paano siya namon mas labawan pagit. Kag mas ginparami nga performance naman ang lauman sa defending champion nga tribo Paghinayit. Ginpreparahan ginamon medyo mabudlay man pero kinaya gid. Pressure siyempre ma-defend ikaw. Pero sa bulig man ni Senyor Santo Niño gid nang kayang-kaya gid. Pagkatapos ang Pamukaw, sunod yamantayan ang opening salvo ang hiwaton sa January 11. January 10 naman hiwaton ang opening salvo sang kasadyahan sa Kabanwahanan. Sunod sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Pinal na nga alas 8 sa aga masugod ang Dinagyang Tribes Competition nga hiwaton sa 2 na lang ka venue. It will start at Freedom Grandstand and then to proceed at Iloilo Sports Complex. So, estimated time naton sa Sports Complex is 10 in the morning. So, madelay lang siya start. Kay hulaton naton nga mag-abot ang aton nga mga tribo. Upot Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, problema sang kakulang sang supply sang tubig sa Iloilo City ginalauman nga masolusyonan sa masunod nga tinuig paagi sa concession agreement sang Iloilo City LGU kag bag-o nga bulk water supplier. Si Kim Salinas nakatuto. Matapos ang pag-grant sang original proponent status sang Iloilo City Government sa bulk water supplier nga aboite sa infracapital sang Mayo sa bunga tuig, tigayon na, nagpirmahan ay ang LGU kag kompanya sang concession agreement sa Damlaglang. Santo sa agreement, nagpromisa sang masobra 80 million liters per day ang bulk water supplier. Ang LGU kag ang Aboitiz ang magapangita sa water distributor. Ini ang magadeterminar kung diin nga barangay iga-supply ang tubig. Metro Pacific Iloilo Water kung MPIW ang nagaisahanon nga water distributor sa syudad. Ang aton direksyon is we need a redundancy of water. The more water, the better. Okay, ang city is growing exponentially. Ang demand sa tubig, grabe man. Ang pagsulod sa panibagong nga players ang syudad, ginalauman sa mga konsumidor sa Iloilo City nga masolusyonan ang madugay na nga problema sa kakulang sang tubig. Kung bastante kami, makapanglaba kami, makaano kami tanan kung wala tubig. Palundre kami magasto. Amon tubig, magdigamo kami, mineral na lang. Nahibalawan niya ginhatag sang Iloilo City LGU ang Notice of Award sa bulk water suppliers ang Oktubre. Sunod sa Public-Private Partnership Office sang Iloilo City. Sunod niya i-comply sang tuyo magsulod nga distributor ang water permit sa sulod sang 18 ka bulan. Sa suwong, wala pa sila sa matumod nga water source. It's only then nga mahambal sila blang nga mahatag sila. They call it negative certification. Kung mag-certify sila nga kung may good water source, then the contract is off. Una naging decline sa National Irrigation Administration ang proposal sa Aboitiz nga Highline Canal sa Hallower Project. Nagpasalig naman sa pag-comply sa PPP process ang kompanya santo sa statement nga ginpadala sa news team.
2027, ginapananaw nga magasugod ang konstruksyon sa bulk water supply project kag 2029 pa mangin operational. Posible man kuno magdubo ang presyo sang tubig sa 40 pesos per cubic meter. Wow, dugay Anto sila ng pulaw naman nga pulaw lang anay. Mas maayo pag ikong temprano pa. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mga kapuso, nag-umpisa na ang Proof of Purchase promo sa Kapuso Big Time Panalo Season 4. May chance nga magdaog ang mga manubakal o sari-sari store owners. Over 7 million pesos ang papremyo. 4 ang may chance nga magdaog sang tig 1 million pesos sa grand draw. May maswerte man niya tagdaog sang pangkabuhayan package worth 50,000 pesos. Magluwas sa 1,000 daily kag 7,500 weekly cash prizes. Ang official sending of entries nag-umpisa sa October 18 tubtob December 26, 2025. Pwede maghulog sa entries sa participating Mercury Drug branches sa GMA Regional TV and radio stations, kag selected outlets sa Pure Gold nationwide. Maghalong sa fake news, fake FB accounts o kung scam text. Tutok lang sa GMA o kung magbisita sa official Facebook page kag microsite sa GMA promos para sa kumpleto nga mechanics and announcements. Mga pungsod, may mga pag-ulan sa gihapon sa iba niya bahin sa pungsod bangod sa nakailain niya weather systems. Wala sa malay ni Tiyempo pero sunod sa pag-asa, may chances ang pagporma sa LPA o kung low pressure area sa sunod sa Philippine Area of Responsibility sa masunod nga inadlaw. Sa subong, amihan, shear line kay easterly sa gihapon ang nag-apekto kag magapaulan sa iba niya bahin sa Pilipinas. Sa datos naman, sa Metro Weather, may chances ang pag-ulan sa Aklan, Capiz, Iloilo kag pila ka bahin sa Negros Island region. Ginpasakaan na sang reklamo nga rapid homicide sa Provincial Prosecutor's Office ang 72 anyos nga lolo sang 7 ka tuig nga bata nga babayi nga nasapuan nga patay sa Ilapuluyan sa barangay Tampukaw, Lambunaw. Inangking kumpirmar sang hepe sang Lambunaw MPS nga si Captain Jose Winston Biadog. Ang biktima nasapuan nga wala na sang kabuhi sa CR sang Ilabalay nga nasulod sa sako kag may higot ang liog sa Nobyembre 8. Ang indikasyon sang pagpang-abuso sexual sa biktima ang nakitaan sa autopsy examination sa Bangkay Sine. Nagbunggoan na ang wing van truck kag van sa kurbada nga dalan sa barangay Aglalana, Pasig City. Sa investigasyon sa kapulisan, halin sa aklan ang wing van kag padulong kuntani sa Pasig City. Samtang ang van ang halin sa Pasig City kag padulong sa barangay Aglalana. Suno sa kapulisan, posible wala makontrol sang driver sang van ang pagmaneho sini bangod sang kurbada nga dalan. Rason nga nag-agaw ini sa linya sang wing van truck nga amo ang rason sang aksidente. Apisar sang dako nga impact sang pagbungguanay, maswerte nga menor nga samadlang ang naangkon sang duha ka mga driver sa salakyan. Naghusayay na ang magtimbang nga bahin. Patal nga pila sa agtang ang gintunahan sang kamatayon sang driver sa motorsiklo matapos makabunggo ini sa nagay-U-turn nga tricycle sa barangay Guadalupe, Haniway. Suno sa Haniway Municipal Police Station, nagdulong sang pasahero ang tricycle driver nga ginkilala kay alias Boyboy. Pabalik na ini sa Banwa sa nabungguan sa nagapadulong nga motorsiklo nga ginamaneho ni alias Toto. Nakaagom naman sang gasgas sa ulo si alias Boyboy. Nag-ariglohan na ang tricycle driver kag ang himata sang rider. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Babusagin rescue naman ang ining lalaki matapos makuryente sa bahin sa 13th Lacson Street sa Bacolod City. Natabong insidente samtang nag-install sa signage. Ang lalaki gikilala kay Leo Punting nga nagatrabaho bilang warehouse personnel sa isang advertising company sa Barangay Villamonte Base sa nakasaad sa ID Sini. Masobra isa ka oras nga nagpilit ang biktima sa live wire tubtob na rescue sang BFP pasado alas 12 na sa ukto. Padayon pa ini ang ginabulong sa ospital. Na kurente sa may babaw. Tupok ni kurente namon. Pag ako, mga to na kurente, nasa larin mo lang kayo nila mo. Nasama sa engage bla. Why mga may nag-expect na masaka. Sa babaw. Mga kapuso, opisyal nga pagbukas ng Iwag Festival 2025 subong na nga kasisidmon. Kapuso Stars magadugang sang kasadya sa Christmas capital sa Western Visayas. Si John Sala nakatutok live sa Potota ni Iloilo. John, kamusta dira?
Jert, 9 days to go pang Pasko pang diri sa Banwa sang Pototan, Iloilo. Feel na feel hindi lang ang Christmas vibes kundi pati man ang festival vibes sa pagbukas ang Iwag Festival 2025. Giant Santa Claus. Mga parol nga matahom ang disenyo kag duag. Mga arko nga magical ang effect, ilabi na kung mapasiga na. Municipal Hall nga puno sang grandioso nga dekorasyon. Kag syempre, ang Giant Christmas Tree. Tanan ni makitaan sa plaza sa Banwa sang Pototan, kadungan sang 2025 Iwag Festival. Basta gani Pasko sa Western Visayas, Banwa sang Pototan ang numero 1 nga kalatuan sa publiko. Sa dayman ng Claudine, temprano pa lang kayo na sang aga nag-picture-picture na sa mga dekorasyon. Tama ka nami kag nag-improve kit kay damo na nga design. Perfect kid kuno sa mga kabataan ng tema sa mga dekorasyon sa Plaza Subong at Tuig. Gani perfect bonding experience ini para sa Iloy nga si Marjorie. Excited gid kay syempre damo bago nga mga subong mga design sila ang ginbutang kag ma-enjoy kita mga kapin mo mga bata bis nga mga malaman. Ginalauman nga linibo ka mga tumalanaw ang mapadulong sa plaza subong nga opening sang Iwag Festival. Ginasiguro naman sa kapulisan sang Banwa ang kalinong kag katawhay. Magapahamtang sa mga pedestrian screening area sa mga entrance sang festival grounds. Ito random fresking, so ginaparinto nato sa tanan ng alikawagin nato na magdala sa mga pinadumlian naton nga may naniban, especially mga deadly weapon naton para hindi na kita maabala. Ginadumilian naman ang pagbaligya sa mga makahulubog nga ilimnon sa festival grounds kag sa palibot sang plaza. Agud masiguro ang kalinong kag katawhay. Samtang magadugang naman sa kasadya sa opening of lights ang Iwag Festival, Sunday Sparkle Stars Ara San Agustin kag J. Ortega. Sanggang Dikit FR Cast, Zonia Mejia kag Matthew Uy. Gani si Manang Jeneline, excited na nga makita ang mga idolo nga Kapuso Stars. Pasalamat kami ay mga GMA subong makadto. Salamat din sa GMA kay naglagaw man niya sa amon. Jert, makitaan gid sa nawong sa mga nagpadulong diri sa Banwa sang Pototan ang ilang excitement nga makitaan ang performances sa mga Kapuso Stars kag syempre nga mapasiga na ang mga matahom nga Christmas lights and decorations. Advance Merry Christmas gikan diri sa Christmas capital sang Western Visayas. Balik sa inyo dira, Jert. Madamo gid nga salamat John Sala kag enjoy kamo dira. Mga Kapuso, gintugyan na sang Women and Children Protection Desk sang Oton Police sa Municipal Welfare and Development Office ang pagpakigsapol sa barangay kag sa pamilya sang 13 anyos nga batang nga lalaki nga nadakpan nga tuyo magpangawat sang scrap kag atop sa Barangay Buray, Oton, Iloilo sang Sabado. Sunod sa reklamo ni alias Lando sa Oton Police, iya nasugatan ng menor de edad nga may dala nga sako. May sinman kuno nga yara sa kilid sandalan sa tupad sang bata. Sa iya ginadulugan, gilayon na lagyo ang menor de edad. Sang ginsikyara sang tagreklamo ang sulod sang sako, iya na diskubrihan nga mga scrap nga gikan sa iya payag ang sulod sini. Ang mga sin ang atokman sang iya payag nga naguba. Pag-report sa aton biktima diri, nag-coordinate man ako sa DSWD. Ginkaduan namon ang balay kung sa diining agnatudlo sa aton biktima nga nagapuyo ang minor de edad apang wala na siya didto. Mga Kapuso, 9 days na lang, Pasko na. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon, kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Ika'y nariyan